Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa, ang ika-4 na araw ng Misa de Gallo. Ang ating pong mass sponsor ay sila ni Mesio at Vilma Medina and family. Habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, na ang kahulugay, mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon
ay ang ating dati at ikalawang kura paroko ng ating parokya, Reverendo Padre Jeremiah Aquino Adviento. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig at habag ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-4 na araw ng ating Misa de Gallio, ang ating paghahanda para sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdalagan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa rin ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang Panginoon ang aming kahilingan, ikaw na nanunugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami ay tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami ay lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson. Nakalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal.
maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom na anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atit pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko, at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko, at matibay na sanggalan. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahan. Mag-iingat sa sarili, kundi ikaw tanging lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambi ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan
Magsitayo po ang lahat. Sa bakang ugat ni Jese, nag-aakay ng marami, aliat pusin kami. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamaniyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamaniyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano ay napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamaniyang. Nagulat si Zacarias at sinindan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan na matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako ay napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad
pagdating ng takdang panahon. Samantala naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon ay nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na araw ng ating Misa de Gallio. Tulad ng sabi natin, ito yung paghahanda natin para sa pagdiriwang natin ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. Sinasabi sa atin na sa panahon ng Adbyento, mayroong 2 bahagi. Ang unang bahagi, yung paghahanda natin para sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. At yung pangalawang bahagi, nagsimula noong 17 ng buwan ng Disyembre, nagsimula na tayo sa pagdiriwang naman ng paghahanda natin para sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Sa simula ng panahon ng Adbyento, marahil ay nakarinig tayo ng nakakagimbal na balita maliban sa mga pagsabog sa Mindanao. Sa mga kabataan, isang napakalaking balita at nagtagal ng ilang araw sa mga social media, ang hiwalayan. Sino po ang naghiwalay? Alam na alam, ang hiwalayan ng Katniel. Sa hiwalayan ng Katniel, mayroong mga lumabas na interview sa kanilang dalawa bago pa nila ipahayag ang kanilang paghihiwalay. Tinanong sila, para sa inyo, ano ang katapatan? Ano ang loyalty? So, ang sabi ni Catherine, ang kanyang sinabi mga Catherine, ang sabi ni Catherine, ang katapatan ay kapag kontento ka at hindi ka na maghahanap ng iba. So yun yung kanyang sagot. Ang sagot naman ni Daniel, ang katapatan ay ang aking aso. Sapagkat sa kabila ng mga nangyayari sa akin, tinatanggap pa rin niya ako. So magkaiba ang kanilang sagot. Kaya't mayroon namang akong napanood na video kay Vice Ganda. So mga ma-showbiz, no? Ma-showbiz ba o nasaan yung mga marites na kasama ko noon dito? So ang tanong kay Vice Ganda, sino ang may sala? Yung nagloko or yung nagkulang? Yung nagloko or yung nagkulang? Ang sagot ni Vice, ang may sala ay yung hindi na kontento. So ang may sala ay ang hindi na kontento. Maaring dahil sabi niya, ang salitang kontento, ang pagkakontento ay subjective. Maaring sa iyo, hindi kontento, kulang. Sino ang may sala, yung nagloko or yung nagkulang? Maaring sabihin natin nagkulang sa pangunawa, no? So sino daw doon yung may sala, yung nagloko or yung nagkulang? Ang sabi niya, yung hindi na kontento. Sapagkat yung salitang kulang ay subjective. Maaring sa iyo, kulang ako, ngunit maaring sa akin, tapat na. No? Maaring sa iyo, kulang ako, kulang yung naibibigay ko, ngunit para sa akin, naibibigay ko na ang lahat sa akin. Maaring sa iyo ay kulang sapagkat naghahanap ka ng mga bagay-bagay na wala sa akin.
Dahil kung ako ay sapat, wala ka na dapat hahanapin pang iba at hindi ka na maghahanap ng iba. At sinabi niya, iyon yung sukatan, doon mo masasabi na tunay ang pag-ibig. Kapag ang pag-ibig ay unconditional, no? Na ako ay magiging sapat, hindi ka na maghahanap ng iba sapagkat wala ka namang hahanapin or wala kang matatanggap. Iniibig mo ang isang tao hindi dahil sa tumatanggap ka, hindi dahil sa may nakukuha ka. Mahal mo ang isang tao dahil sa simpleng kadahilanan na hindi mo maipaliwanag. Mahal mo lang siya kahit wala kang nakukuha. So ito ang kahulugan para sa kanila ng katapatan. Kapag ikaw ay tapat, ikaw ay nakokontento at yung pagkakontentong iyon kahit na nangangahulugan na ikaw ay nagtitiis, ikaw ay nagsasakripisyo. Ito yung kulang. Kaya't marami sa mga nagmamahalan ang naghihiwalay. Ito rin ang kulang, kaya't marami sa mga naglilingkod ay nananamlay sa kanilang ginagawang paglilingkod. Ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa katapatan. Sinasabi sa atin na ang Pasko ay tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat, kaya't sa hinaba-haba ng panahong paghihintay, tinupad niya ang kanyang pangako. Ganon din ang ating unang pagbasa at ng ating ebanghelyo. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng matandang si Manoah at ang kanyang asawa na matandang-matanda na at wala pa silang anak. At ganon din sa ating ebanghelyo, narinig natin si Zacarias at ang kanyang asawang si Elizabeth na katulad ni Manoah, matandang-matanda na at wala silang anak. Ngunit sa kabila ng kanilang sitwasyon, wala silang anak, sila ay dinodusta ng mga tao, itinuturing na nagkasala kaya't hindi binayayaan ng anak, sila ay nanatiling tapat sa Diyos. Hindi sila nagreklamo sa Diyos. Hindi sila naghanap ng ibang Diyos. Kaya't kahit na mahirap ang kanilang kalagayan, kahit na parang hindi pinakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin, ang mag-asawang ito, mga mag-asawang ito ay nanatili na tapat sa Diyos. Narinig natin sa ating ebanghelyo na sila ay nabuhay ng matapat sa Diyos. At sa ganitong katapatan, tinugon din ng Diyos ng parehong katapatan. Sila ay pinagkalooban ng anak sa kabila ng kanilang katandaan. At hindi lamang sila basta-basta nagkaroon ng anak, naging dakila ang kanilang mga anak. Ang anak ni Manoah ay naging si Samson na nagpalaya sa Israel mula sa mga Pilisteo. At ganun din ang anak ni Elizabeth at ni Zacarias, naging si Juan Bautista na naging tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Sa mga kwentong ito, makikita natin na ang Diyos ay tapat, hindi lamang sa dalawang mag-asawang tapat sa Diyos, kundi ang Diyos ay tapat sa kanyang bayan. Sapagkat tulad ng sinabi natin sa napakatagal na panahon ng paghihintay, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kahit ang kanyang bayan ay hindi karapat-dapat. At alam natin, wala naman siyang makukuha sa kanyang bayan, ngunit nanatili na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang katandaan ni Manoah at ng kanyang asawa at ni Zacarias at ng kanyang asawa ay tanda ng kawalan ng pag-asa. Matatanda na kami, wala na kaming anak, tanggap na namin na ganito na ang aming kapalaran. Ngunit sinabi ng Diyos, hindi. Mayroong pagbabago na darating, mayroong biyaya na naghihintay sa mga taong tapat na nananalig sa Diyos. Amen. No? So ganun din tayo. Kapag tayo ay tapat sa Diyos, pag tayong makipagkasundo
sa kung anuman yung huwag tayong makontento na ganito na kami habang panahon, ganito na ang buhay namin, wala nang pagbabago. Sapagkat kung tayo ay umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, mayroong pagbabago, mayroong pag-asa na darating. Ito ang kahulugan ng Pasko, ang katapatan ng Diyos sa atin. Bilang mga mananampalataya, ang katapatan ng Diyos ay nasasalamin din dapat sa ating buhay. Sa buhay ng mag-asawa, ang mag-asawa ay dapat na tapat sa isa't isa. At ang katapatan ng mag-asawa, hindi lamang na sa hindi kita ipagpapalit or wala akong iba. Wala akong iba. So ibig bang sabihin, ganap na yung katapatan ng mag-asawa. Kung yun lang ang basehan natin ng katapatan, maaaring kulang yung katapatan na iyon. So hindi lamang sa hindi paghahanap ng iba, kundi ang katapatan natin sa pagtupad natin sa ating tungkulin bilang asawa. Katapatan natin na isipin at gawin ang makakabuti para sa inyong asawa at sa inyong pamilya. Ganon din sa mga magulang, ang kanilang katapatan sa kanilang mga anak, hindi lamang pakainin, hindi lamang pag-aralin, kundi ang katapatan sa kanila ang pagtupad sa misyon na ibinigay sa kanila na palakihin ang bata ayon sa pananampalataya, na palakihin ang kanilang anak upang maging mga mabubuting mga tao at mabuting Kristiyano. So hindi sapat na pakakainin mo lang, hindi sapat na paaaralin mo lang, dapat palakihin mo ng tama upang maging mabuting tao at mabuting Kristiyano. So yun yung katapatan. Ganon din, kunwari sa mga anak, paano yung katapatan natin sa ating mga magulang? Maaring sabihin natin, sundin namin ang kanilang mga utos. Oo, sinusunod natin ang kanilang mga utos. Ngunit ang katapatan ng mga bata, mga anak sa kanilang mga magulang, ang mahalin sila, ang igalang sila, ang alagaan sila, lalong-lalo na sa mga panahon na sila naman ang nangangailangan, sa mga panahon na sila na ang nanghihina at nangangailangan ng ating pag-aaruga. Hindi ba't ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pagkalinga sa mga matatanda, sina Manoah at ang kanyang asawa, si Zacarias ang kanyang asawa? So magandang halimbawa ng paglingap ng Diyos sa mga matatanda. Kaya tanda rin ng katapatan ng mga anak ang paglingap sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na sa panahon ng kanilang kahinaan. So ang lahat ng ito ay pagpapakita ng katapatan ng Diyos. Aring sabihin natin, yung katapatan hindi lamang sa mga relasyon, sa mga ugnayan natin. Ang katapatan ay maaari din nating makita sa ating pagtupad sa ating misyon. Ikaw ay pari, maging pari ka, gawin mo ang iyong obligasyon, mabuhay ka bilang isang pari. Ikaw ay laiko, may asawa, walang asawa, naglilingkod sa simbahan, maglingkod ng tapat, maglingkod ng may pagmamahal, maglingkod kahit walang nakukuha. Hindi ba't sinabi natin kanina, sukatan ng pag-ibig, makikita na tunay ang pag-ibig kung nananatili kang tapat, kung nananatili kang nagmamahal kahit walang nakukuha. So hindi tayo tapat bilang altar server, bilang lektor, bilang lay minister o anumang ministry ang kinabibilangan natin kung naglilingkod lamang tayo dahil mayroon tayong nakukuha. Panahon ng December, no? Maraming mga taong magsisimba, so makikita nila ako kapag ako ay nagseserve. December, may paham si Badad, no? So kailangan kong maglingkod, no? So naglilingkod tayo dahil may nakukuha. So hindi iyon katapatan, no? Kulang ang gayong katapatan. So mahirap maging tapat, lalong-lalo na kung walang nakukuha. Mahirap magbigay,
lalong-lalo na kung walang pumupuno. Ngunit tandaan natin, ito ang halimbawa na ibinibigay ng Diyos. Naghintay ng maraming panahon, nagtiis sa pagtataksil ng kanyang bayan. Ngunit ang Diyos ay tupat, kaya tinupad niya ang kanyang pangako. Tumayo tayo at ipagpatuloy natin ang ating pananalangin. Mga kapatid, dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanman ay hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Halingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Ating katahimikan, alalahanin natin ang lahat ng ipinakuan natin ng ating panalangin, lalong-lalo na ang mga intensyon at mga pamilya na initakip sa ating gayon din sariling kahilingan. Nalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, Mahal, biyayaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan, dulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin na lubos na makakaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, nasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Naman noong matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, Jose na aming Obispo, ang tanang mga Obispo at buong kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kaniyang puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, hayag natin ay lakas loob. Sumasalangit ka sa mari, ang ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin ang loob mo.
sila sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Palad ang naanyayahan. hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Amen.
magpihiling. Ialay sa Kanya ang papuri, pasasalamat ng ating ngipin. Limutin na ang mga alitan, ang karamutan at pag-aaway. Magmahalan, magbigayan at magkasundo, iwagsi ang galit sa ating mga puso. Punuin na ng saya't bigaya ang mundo, panahon ng pag-ibig. Ang Pasko. Katotohanan niya ay sabihin, kadakilaan niya ay awitin, hingin ng kapwa natin, kapayapaan sa mundo'y hiling. Limutin na ang mga alitan, ang karamutan at pag-aaway. Magmahalan, magbigayan at magkasundo, iwagsi ang galit sa ating mga puso. Punuin na ng saya't ligaya ang mundo, panahon ng pag-ibig. Ang Pasko. Maging pag-asa sa ating kapwa, maging huwaran ng pag-unawa. Pigilan lahat ng pagdurusa, duka at api, bigyang halina. Magmahalan, magbigayan at magkasundo, iwagsi ang galit sa ating mga puso. Punuin na ng saya't bigaya ang mundo, panahon ng pag-ibig. Ang Pasko, panahon ng pag-ibig. Ang Pasko. Ang Pasko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak
ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't mabigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong ngunit siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang ipunin ang iyayang tunay, pero ng soledad ang siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggat ipunit ang biyayang tunay, pero ng soledad ang siyang magbibigay. Mga paanyaya, ngayon po ay ang huling araw ng ating bazaar sa harap ng ating simbahan. Naganap na ika-4 ng hapon. Kasabay ng ating bazaar ngayong gabi ay ang coronation night ng Little Mutya ng San Nicolas. Mula po sa ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, ang taus-pusong pasasalamat sa ating dati at ikalawang Kura Paroko ng ating parokya, Reverendo Padre Jeremiah Aquino Adviento. Maraming salamat po. Sa ating mas sponsor sa ika-4 na araw ng Misa de Gallo na sina Ginoo at Ginang Nemesio at Vilma Medina and family. Sa music ministry, Solidad Media Group at sa lahat ng nag-alay ng Christmas balls, maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat din po, lalo na kay Father Badong, para sa pagkakataon na makabalik at makapagdiwang ng banal na misa sa karangalan ng ating mahal na ina. Merry Christmas po at Happy Fiesta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Pumayo kayo na taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay agam na nanalangin.
dating ng manunubos. Alay kay Virgen Maria, matamis na ilang